Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi kaya dulubog ang barko. Dahil mabigat dito, kulang ang pasahero dito. Yung talaga po pagka nasanay tayo sa upuan natin. Alam natin kung wala si Sister Daisy, wala si Sister Helly. Wala dito naman sila. Pero maaaring sa iba't ibang dahilan. Ngunit sa kahit anong paraan po, ay magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa oras nito, tayo, ang bawat isa sa atin ay bahagi ng ating pagsamba sa araw na ito. Ayos-ayos na po. Bagamat hirap pa rin ako magsalita dahil po tuloy-tuloy ang konsyerto ko araw-araw, linggo-linggo. Pasensya na po kayo. Kaya may konting kabagalan at konting paghingal. Ito. At sa umagang ito ay nais ko lamang muling balikan ang isang pag-aaral na may kinalaman kung paano dapat na mangibabaw ang trust sa ating Panginoon sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya binigyan ko ito na isang titulo, Trusting God for What Lies Ahead. Kung ano man yung maaaring datnan natin sa ating hinaharap. Okay. At tinango ko ito sa ating aralin sa Proverbs 3:5 hanggang 6. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan at ipinapahayag na kailangan tayo ay tumiwala sa ating Panginoon ng buong puso at huwag tayong manalig sa ating mga sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Alam niyo po, lahat tayo ay dumadaan o maharap sa mga buhay na may iba't ibang damdamin. Bilang isang magulang, normal sa atin na tayo ay magkaroon ng takot kung paano natin palalakihin yung ating pamilya, ang ating mga anak, kung paano sakaling dumating ang iba't ibang mga pagsubok, ay kung paano hindi maapektuhan ang sarili nating mga problema. Kadalasan, nagsisimula ang takot kapag ang isang mga bagay ay hindi pa natin nakikita o nauunawaan. Hindi po ba't madalas natin tanong natin sa ating mga sarili, lalo na yung unang linggo ng taon pumapasok. Bagong taon na naman. Kadas yan. Kadas sinasabi natin sa ating sarili, pasok ang taon ito, ano ang magiging bagong buhay namin sa taon ito? Ano kaya ang mga challenges na kakaharapin namin? Ito kaya ay may dalang pag-asa sa aming buhay? O ito kaya ay may dalang iba't ibang mga pagsubok? Kung kaya't nandun yung tinatawag nating takot. Because we don't know exactly what comes next. Tayo ba'y mawawalan ng trabaho? Tayo ba'y magkakasakit? Tayo ba'y magsusurvive sa iba't ibang mga crisis, both politically, economically, and spiritually? Tinatanong natin yung ating mga sarili. Madalas tinatanong natin yan. Kaya ba natin na masolusyonan kung ano yung mga problema kakaharapin natin? Meron ba tutulong sa atin? O kaya ay ano ang magiging kaparaanan natin? Ang dami natin mga tanong sa ating mga isipan. Kung kaya,
ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon ay nagiging questionable. Mayroon na kung saan ang pagtitiwala ay nababawasan. Mayroon naman iba, lalong dumadami. Depende sa relasyon natin sa ating Panginoon. Alam niyo, sa banal na kasulatan, hindi po tinuturo o ipinangako sa banal na kasulatan na kung saan ay walang problema tayong haharapin habang tayo nabubuhay sa mundo nito. Kahit saan niyo pong basahin sa libro, sa mga aklat, mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Wala tayong mababasa doon na kailanman ay pinangako ng Biblia na walang problemang tatahakin ang ating hinaharap sa buhay. Pero, sa banal na kasulatan po, paulit-ulit na tinatawag ang bayan ng Diyos. Tayo po, ang bawat Kristiyano, tayo ay paulit-ulit na tinatawag at tinuturuan na magtiwala sa ating Panginoon habang tayo'y nabubuhay sa mundo ito. Tinuturo yung pagtitiwala sa Panginoon. Tinuturo sa bawat isa sa atin. Dahil kapag tayo may tiwala sa Panginoon, lahat ito ay mabubura. Hindi po ibig sabihin na kung saan tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ay alam na nating lahat ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Hindi po ba naniniwala? Sino po ang nakakaalam sa bawat isa sa atin kung ano na ang mangyayari sa atin? Tayo po ay tinuturuan na magtiwala sa ating Panginoon upang sa ating pagkilala at pagtiwala sa Diyos ay may hawak tayo ng ating kinabukasan. Bagamat hindi natin ito kontrolado. Halimbawa na lang po, yung po ba nagmamaneho sa inyo ng sasakyan? Pag nagmamaneho ka sa gabi, nakikita niyo po, madilim ang daan. Pero dahil lang dun sa mayroon kayong front light, nakikita nyo, tuloy-tuloy ay may daan. Di po ba? Ibig sabihin, kayo naniniwala na sa pamamagitan ng liwanag na yun, ay may malinaw kayong patutunguhan. Kung kaya't patuloy kang nagmamaneho at umaandar. Ganito rin po yung tinatawag nating pananampalataya. Hindi natin nakikita ang lahat sa ating pisikal na pananaw, ngunit patuloy tayong sumusulong sa buhay dahil nagtitiwala tayo na nandito ang Diyos kasama natin sa ating paglakad sa buhay. Kung kaya't ano po ang tinuturo sa banal na kasulatan. Trusting God means releasing control of yourself. Kung babasahin po natin sa Isaiah 55:8 hanggang 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip, sabi po ng ating Panginoon, ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin po, magkaiba ang kanyang pag-iisip, ang kanyang paglakad, kaiba sa ating mga tao. Sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mataas kaysa sa inyo mga lakad. Napakalalim po nito, kung iisipin ninyo. Pero kung sa simpleng pangunawa,